1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, sa lahat ng mga makasolid na makamamasam dyan. Maraming salamat sa tiwala at pagmamahal. And then of course, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. Kamusta kayo? So, eto nga. So, 4 na araw na ako nandito sa resort ng co-teacher ko. So, mamaya babalik na kami ng Bangkok. Ay nako, thanks God. Kasi may pasok na bukas. So, na-enjoy ko naman yung travel namin dito. At talagang sobrang na-relax ako. And then, ayun. So, kagabi maaga ako natulog. At thanks God, nakatulog ako ng 7 hours. Kaya ganyan ang beauty ng Mama Sam ninyo. Walang makeup yan, charot. Anyway, so appreciated talaga yung blessings ni God. Dapat lagi natin yun ina-appreciate, yung magandang umaga. So yun. Kaya laban! Kaya naman ngayong araw na to, marami akong matid na chika sa inyo na oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, syempre, pambato natin sa Miss Charm na si Cyril Payumo. Ayan na, malapit na ang kanilang preliminary competition. Magaganap sa December 9. So, anong chika natin dito? Exciting, di ba? Excited ako na makita kung ano ang pinaghandaan ni syempre Cyril Payumo para sa laban niya dito sa Miss Charm. Ako naman sa ngayon nakikita kong malakas ang laban ng ating pambato dahil nararamdaman ko naman na talagang umi-eksena ng bonggang-bongga si Cyril at alam mo yon, yung kumbaga nai-enjoy niya yung laban niya dito sa Miss Charm. Kaya looking forward ako kung ano yung mga ipapakita niya at siyempre, ako tiwala ako na malayo ang mararating ni Cyril Payumo. Kaya good luck. Sa ngayon, humihingi ng bayanihan to be number 1 para kay Cyril Payumo. So, ayan, laban at boto. So, bumoto kayo guys para kay Cyril. Parang piling ko si Cyril ay aarangkada yan ng bonggang-bongga. Di ba? So, ito naman, syempre, pambato naman natin sa Miss Cosmo. Umarangkada din yesterday. Kahapon nga nagkaroon ng parade at suot-suot nila yung kanilang mga costume. So, kung saan nakita naman natin na talaga naman, oh my gosh, ang ganda-ganda ni Chelsea Fernandez at talagang na-enjoy niya kung paano niya dinala yung kanyang suot-suot yesterday na, oh my gosh, sabi ko nga, culture yung dala-dala niya dito sa Miss Cosmo. At nasa judges na lang kung paano nila ipapanalo dito si Chelsea Fernandez, di ba? Ako para sa akin si Chelsea, yung laban niya, very strong. Kaya lang kasi, depende na yan sa hurado at sana huwag tayong mapolitika kasi lumalaban naman ng todo-todo ang ating pambato. Kaya I'm so excited for kay Chelsea Fernandez kung ano pa yung ipapakita niya. So talaga naman naghanda, di ba? So naghanda ng bonggang-bongga ang ating pambato at lumalaban. So yun, so tiwala lang tayo kay Chelsea Fernandez. And then, para naman sa sumunod na chika, Manhunt Star International 2025 na si Matt ay nag-second runner-up. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, in fairness, ang galing din nito sa execution niya dun sa national costume. Sobrang natuwa ako kung paano niya talagang
ipakita or dalhin at ilaban ng ating national costume na napakagwapo at napaka-sexy. Hindi man niya nakuha yung title, pero para sa akin ay panalo pa din. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit pa sabihin mo pa na top 5 yan, or fourth runner-up yan, second runner-up, third runner-up, or anumang posisyon ang nakuha niya, winner pa din yan. Kasi imagine ninyo, sa mga naglalaban-laban, isa siya sa mga pinagpipilian. At dito, sa Manhunt Star International, tatlo sila si Thailand, si Korea, at saka siya. So, isa siya sa mga pinagpipilian. Kaya lang, medyo kinabahan yata siya noong Q&A, kaya ayun, so second runner-up ang nakuha niya. Pero okay lang yan. Ibig sabihin ay panalo pa din siya, di ba? So yun, congratulations Philippines. O, di ba? Nakaka-excite. Pero ito, mas nakaka-excite dahil magsisimula na nga ang Mr. Friendship kung saan lumalaban din ang pambato natin na napakagwapo. Sobrang grabe. Lalaking lalaki. Pinoy na Pinoy yung dating, di ba? Nung pambato natin dyan sa Mr. Friendship. At grabe, ang lakas ng appeal ni Lolo. Sobrang panalo si Kuya. At saka syempre si Thailand, si Jiki. Kilala ko si Jiki. Sobrang, hindi naman to kagawapuhan talaga na masasabi mo na wow. Pero malakas yung charm niya. At ano siya smiling face. Yes. Kaya sabi ko nga ay winner to. So yun. So, good luck kay Philippines and good luck kay Thailand. So, alam naman ninyo, lagi namang magkasama si Philippines at saka si Thailand, diba? So, eto na nga, para naman sa sumunod natin, chika. Ito pinag-uusapan ngayon sa social media. Oho, sabing ganon, Mexico hihigitan pa daw ang corona ng Pilipinas sa Miss Universe. So ngayon kasi nakaapat na ang Mexico and then nakaapat na rin ang Pilipinas. So anong chika ko dito? Ang chika ko dito ay hindi tayo dapat ma-worry. Kasi naniniwala naman ako sa mga ipapadala natin in the future, may mananalo at may mananalo. Ako, sa Mexico, okay lang yan kasi ang mga taga-Mexico, yung mga Mexican ay magaganda naman sila, di ba? So, hindi din imposible na talagang may manalo at may manalo sa kanila. Pero tulad nga na sinabi ko, hindi rin imposible na manalo din tayo ng Miss Universe. Oo nga, no, 4x4, okay? Pero laban lang, Philippines, di ba? So, sana nga mapalitan na yung organization kasi kung mananatili ang organization na to, eh talagang dihado tayo dito. Gagawin lang tayong runners-up every year. Charot. So, yun. Kaya, ewan ko ba, kasi minsan ayoko din talaga yung organization talaga ngayon, sobrang parang may pagkabias sila, paano sila pumili ng mga mananalo, di ba? But congratulations pa din sa Mexico, at least nakaapat na sila. Ako naman, naniniwala naman ako na mali ninyo, manalo tayo next year, di ba? Mananalo at mananalo tayo dyan. So, tiwala lang ang kailangan talaga natin gawin. At alam mo yon, focus. Ganon. Sa mga kandidata na sasali sa Miss Universe Philippines, ayun, make sure lang na kaya ninyo. Charot. So, yun. And good luck, di ba? Sa susunod na taon kung sino uli yung mananalo. And then, eto naman ang sumunod na chika. Sabi ni si Halon, The Universe, binura na daw ang content sa Facebook related sa pageant na at deactive na rin ang Instagram. So, ewan ko ba? Parang pinaliit naman nila yung mundo nila, no? So, yon. Kasi, sabi ko nga, karma is real. Sa totoo lang, sa mga nangyayari, hindi mo talaga matatakasan ng karma. Kung gumawa ka ng mabuti, mabuti ang return sa'yo. Kung gumagawa ka ng pangit, pangit ang return sa'yo. Sa kanila, yung mga nangyayari, kaya yan nangyayari, gawa nila. Pero sana, ang gawin nila ay ayusin nila para, alam mo yon, na parang mas maging mabuti na yung sitwasyon. At tingin ko, dito sa mga hakbang na ginagawa ngayon ni Kun An, ay inaayos niya na unti-unti. Like example, parang hindi na siya dapat related sa pageant. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa to, dahil gusto niya bang lumayo
o gusto ba niyang linisin yung sarili niya unti-unti or gusto ba niya, ano ba tawag dito, dumistansya sa mundo ng pageantry. So ako, para sa akin, malaking naitulong sa kanila ng mundo ng pageantry. Sa loob lang ng 2 taon, naging reyna-reynahan sila dyan, naging kung ano-ano yung mga pinaggagawa nila. And then, ayan, so ngayon, lumalayo na sila. I think sana tuluyan na silang lumayo. Charot. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa Miss Universe, sa mga honor na to. Pero nakakalungkot kasi syempre dumadaan sila sa ganitong sitwasyon. Pero sabi ko nga, para sa ikabubuti din ng Miss Universe, parang feeling ko, mabuti na lang din siguro na ganito na yun nangyayari at para bumalik na sa tamang, sa tamang tao ang Miss Universe para sa pangangalaga, di ba? Kasi hindi naman kasi kailangan maging tawag dito, gawin tong negosyo ng bonggang-bongga na parang isalba yung mga problema nila sa buhay, di ba? So dapat ang ginagawa nila dyan ay, yung alam mo yun, tinutulungan nila yung Miss Universe umangat talaga. Hindi yung umangat yung mga sarili nila. Kaya ganyan yung nangyayari. Nakakalungkot. I hope na sana ay makaahon sila sa pinagdadaanan nila ngayon. And I hope na sana malagpasan nila kung ano man yung problemang hinaharap nila. Di ba? So yun. So sa tulong ng Diyos. And then ayan yung pagbura niya ng mga sa social media na dinideactive niya na regarding dun sa pageant, unti-unti, parang feeling ko isa yung sa mga way na pag-ayos niya. Di ba? So yun. So good luck kay Kun An. Tapos, sabing ganon, hindi lang naman si Kun An ang may problema ganito ngayon. Either din daw si Raul dahil pinirisk daw, ito, sabing ganon, Mexican authorities freeze bank account of the Universe President Raul Rocha. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may ginawa sila na, alam mo yung kaduda-duda, kaya pinipris yung mga ganito. Pero sabi ko nga maayos din yan. Kung ano man yung mga problemang pinagdadaanan nila, maayos din yan. Sabi ko nga sa inyo, karma is real. So, huwag tayong gumawa ng hindi maganda sa kapwa natin or sa kasi babalik at babalik sa atin yun. So, yun. Ganon. Kaya dapat piliin natin na maging mabuting tao. So, yun. So, sila, good luck na lang sa kanila sa mga pinagdadaanan nila. Nakakaloka sila, di ba? So, sabi nga ni Raul, ang gusto lang naman daw niya ay magbigay ng magandang sa atin, tawag dito, magandang palabas. Oo, sabi ni Raul. Pero daw minamasama daw ng mga tao. Paano naman kasi? obvious naman kasi yung mga pinaggagawa nila. Tapos sabi niya, ipinapasa Diyos niya na lang daw yung lahat. O, di ba? So, yon. Congratulations and good luck. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, update sa Miss Grand All-Star. So, may nagtatanong sa akin kung iba daw ba yung tawag dito, yung Miss Grand International at saka yung Miss Grand All-Star. Parang feeling ko, yes, magkaiba sila. Oo. So parang dalawa. Parang nag-create si Mr. Nawat ng bagong pageant. Ang Miss Grand All-Stars. Ganon. So hindi ko alam kung anong eksena niya dito. And then, sabing ganon, open for all ages, 20 to 40 years old. Yon. Tapos married, pwede din, with children, parang Miss Universe din. And transgender, di ba? So, parang lahat pwede. Pero, hindi ko lang, transgender, pwede din. Di ba? Hindi ko lang alam kung pwede din yung lesbian. Ganon. Basta, may children, with children, pwede. Married, pwede. Tapos, open for all ages, 20 to 40 years old. Ayan, MGI All-Stars. Miss Grand International All-Star. So sabing ganon, paano na yung Miss Grand International? Iba sila. So siguro, parang ito yung gusto niyang gawin parang like a Miss Universe. So yon. So parang Miss Universe yung atake dito. So magkaiba yung Tapos, ang pa-premium nila,
$100,000 to up $1 million. O, di ba? So, sobrang laki. Pero sabi ko nga baka $100,000 to. And then, plus, mag-start siya sa January 25 to January 25 to February 14. So, 3 weeks ako na pageant. Ang tanong, may mga candidates na ba? So, yan. So, kaabang-abang, no? So, tingnan natin kung anong mangyayari, kung magsasucess ba to. Tingnan natin kung ano ang eksena. Pero para sa akin, interesting to. Sobrang na-excite ako. So, tingnan natin kung sino yung mga magiging candidates. Sabing gano'n sa Thailand daw, si Vina daw for the Miss Grand 2026. Miss Grand All-Star. So, ikaklaro ko lang iba yung Miss Grand International, magkaiba yung Miss Grand All-Stars. So, ibig sabihin sa isang taon, 2 beses magkakaroon ng Miss Grand. Ang Miss Grand International at Miss Grand International All-Stars. Di ba? Parang ginawa niya parang universe. Ganon. Kasi All-Stars in the universe. Di ba? Oh my gosh, ang bongga. So, yun. So, interesting, exciting. And then, sabing ganon, ano pa nga daw kahit daw 2 candidates daw sa isang country. So, tingnan natin kung sino yung sasali. Ako para sa akin siguro, sa Philippines, ay nako, ang dami natin pagpipilian. So, pwede na rin sumali dyan si Michelle D. Pwede na din sumali dyan sino pa ba? Si Roberta Tamundong. Ayan. Pwede din sumali si Krishnan Gurvides. Di ba? So, ang dami na pwedeng sumali sa Pilipinas kung gusto nila. Pero isa sa mga nakikita ko, parang feeling ko si Michelle D ang sasalang dito. And, good luck! Kung si Michelle D, ako para sa akin, okay. Kasi parang feeling ko si Michelle D kasi una matalino, pangalawa talagang very grand talaga yung beauty niya, yung alam mo yun yung datingan niya. So parang feeling ko pwede talaga siyang manalo ng Miss Grand All-Stars. So tingnan natin kung join, tingnan natin kung lalaban, tingnan natin kung papalo ng bonggang-bongga ang Michelle D. So yan! So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Interesado na ba si Michelle D dito sa Miss Grand All-Star? So please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.